Alright, so we're now going to proceed to our 21st lesson. So this is about resultant of three-dimensional concurrent force system. Okay? So for our learning outcome, students must be able to solve the resultant of spatial concurrent force system. So let's start our discussion. Okay? So in determining the resultant of concurrent force systems in space, so parang katulad lang din ito nung ginagawa natin para sa coplanar or 2D na concurrent force system. So ang ginagamit natin dun, class, is yung component method, 'di ba, para ma-determine yung resultant. So ang ginagawa lang natin doon, since 2D nga siya, kinukuha lang natin yung x at y component ng resultant, yun yung rx at saka ry. Tama. So once na makuha na natin yung rx at ry, we can now determine yung resultant by just the formula na yung r equal lang sa square root ng rx squared plus ry squared. Tama. Ngayon, ganun lang din yung gagawin natin dito, but this time, meron lang madadagdag na another axis kasi nga 3D na tayo, and that is yung z-axis natin. Okay? So, ganun pa rin yung gagawin natin dito, class. Kukunin natin this time yung rx, ry, tas yun nga, madadagdagan na nung rz. No, so, paano natin kinukuha yung rx, ry, at rz? So, eto yung mga x, y, at z component ng resultant kumbaga natin. So, we can determine them, let's say for rx, equal lang ito, class, sa summation ng lahat ng x component ng forces natin. And then yung ry naman, equal lang siya sa summation ng lahat ng y component ng forces natin. Then yung rz, equal lang siya sa summation ng lahat ng z component ng forces natin. Okay? So, ganun lang din yung ginagawa natin dito. No? Ngayon, kapag hinihingi yung resultant, class, yung mga kailangan nating ibigay, una is yung magnitude. So, yung magnitude, class, will just be r is equal to square root ng rx squared plus ry squared plus rz squared, wherein yung rx, ry, at rz, yun nga, yan yung x, y, at z component ng resultant na nakuha natin mula dito. Okay? Sige, so that's for the magnitude. Now, binibigay din natin dito, class, yung direction cosine. So, yung direction cosine is itong tatlo na to. So, ang cosine theta x equal siya sa rx over r, cosine theta y is equal to ry over r, cosine theta z is equal to rz over r. Ngayon, pwede rin na ang hinihingi mismo is yung angle between the resultant and the axis natin. Let's say, from the x, y, at saka z axis. No? So, ito yung mga ibigay natin. No, so, ito yung angle between the resultant and the x-axis, yung theta x. No, naman yung angle between the resultant and the y-axis, so theta y. And then, ito naman yung angle between the resultant and the z-axis, theta z. No? Okay. Now, aside sa magnitude tsaka direction cosines natin, class, binibigay din natin dito yung pointing in space or yung direction in space nung resultant natin. So, dito, madadagdagan ng another direction, no, nasa halip na to the right, to the left, tsaka upward at downward lang. Madadagdagan tayo dito, class, ng isang direction. Kasi nga, nadagdagan tayo ng another axis dito. So, madadagdagan tayo ng direction na pa-forward and pa-backward. So, saan manggagaling, class, yung magiging pointing, no, or direction ng resultant natin in space? So, manggagaling siya, class, dito kay Rx, Ry, at saka Rz. So, let's say yung x-axis natin is yun yung horizontal, let's just say. And then, yung y-axis natin, let's just say, yan yung pa-vertical. And then, yung z-axis, yan yung pa-forward, backward, no? Okay? So, kapag ang lumabas, class, na rx, no, kapag nag-summation ka ng fx ay positive, so, ibig sabihin, yung resultant natin, pakanan. Kung yung lumabas naman na rx ay pakaliwa, okay, I mean negative, so, yung resultant mo, pakaliwa. And then, kung yung resultant, or ry mo naman, rather, ay positive, so, yung resultant mo pataas. Pero kung yung ry mo ay negative, so yung resultant mo pababa. Now, for rz, kapag ang lumabas na rz ay positive, so ibig sabihin, yung resultant natin pa-forward. Pero kung negative yung lumabas, ibig sabihin yung resultant natin pa-backward. Okay? So, yan din basically yung sign convention natin. Ha? Okay, anyway, so, again, yung tatlong kailangan natin ibigay, magnitude, direction cosine, tsaka yung pointing in space. Okay? So, again, kapag tayo ay nagsasummation, no, dun sa Rx, Ry, at saka Rz, yun nga, ito pa rin naman yung sign convention natin. No? So, para sa Fx, ito yung horizontal, lahat ng pakanan, positive, pakaliwa, negative. Para sa Fy, lahat ng pataas, positive, lahat ng pababa, negative. Para naman sa Fz, lahat ng pa-forward, positive, lahat ng pa-backward, negative. Okay? Sige. So, let's start, solving sample problem para dito sa lesson na to. Okay.
So, for sample problem number 1, we are asked to determine the resultant of the system of concurrent forces having the following magnitudes and passing through the origin and indicated point. So, meron tayo ditong force P na 200 Newton. So, ito yung coordinate, kumbaga, nung second point. Kasi yung first point natin dito is yung origin, ha? Okay, so yung origin, mula origin, papunta dito sa coordinate na to. Yun yung line of action, kumbaga, ni force P natin. So, ito yung coordinate nung second point niya, positive 4, positive 3, positive 5. And then, para naman dun sa coordinate nung second point nung force Q natin, na 400 Newton, yan ay positive 6, negative 3, negative 5. And then, lastly, para dun sa force M natin na 300 Newton, ito yung coordinates nung second point niya, negative 3, positive 6, tsaka negative 4. Okay? So, class, para ma-visualize natin ito, no, before natin i-determine yung resultant mismo, no, i-drawing muna natin, class, no, yung force system natin. So, ipa-plot natin itong mga to, no. Again, itong tatlong forces na to, nagmi-meet sila dun sa origin, no. Galing lahat sila sa origin, papunta dun sa mga specified coordinates na to, ha. Baga, sige, plot natin tong mga to, no. Sige, so i-drawing natin muna, class, no, yung magiging XYZ axis natin. So, let's say, ito yung, sige, ano natin, no? Gawin ko lang color red. So, ito yung X-axis natin. Okay. Ito yung Y-axis natin, let's say. And then, ito yung Z-axis natin. Okay. So, ito yung origin natin. Point O, no? Alright. Ay, sorry. Ay, gumamela. Okay. Balik tayo dito. Erase ko lang to, tsaka to. Ayun niya, Marys. Okay, anyway. Sige, so we're going to plot, no, yung coordinates natin, nung second point nung coordinates nung second point nung line of action nung mga forces natin. Mag-start tayo dito kay force P. So, galing daw siya kay origin, so dito. And then, yung coordinate ng second point niya, so, yung x-coordinate ay positive 4. So, kung positive 4 siya, ipa-plot mo siya sa kanan. Okay, so, ipa-plot natin siya sa kanan. So, let's say, mga banda siya dito. So, ito yon, let's say, yung 4 mula sa origin. And then, positive 3, yung y-coordinate niya. So, ang y-coordinate, yan yung pa-vertical, ha? So, since positive siya, so, siya ay pataas. So, plot natin siya ng, so, ito yung positive 4 kanina. Yung positive 3. So, mas maikli sa 4. Ayan, mga banda dyan. So, ito siya. And then, yung z-coordinate niya naman ay positive 5. So, yung z-coordinate yan yung pa-forward, backward. So, positive siya, so pa-forward siya. So, dito, ano ka lang, class? Drawing ka lang ng linya na, na parallel kay z-axis, ha, kapag pa-forward. So, kapag pa-forward, pag ganito siya. So, 5 siya, no? So, mas mahaba sa 4. Ayan. So, let's say, nandito siya. So, let's say, yan yung 5. Okay? So, dito, class, yung ano natin, yung force P natin, no, pag connectahin mo lang yung origin, okay, papunta dito sa point na yan, na pinlat natin. So, ito ngayon si force P. So, I hope na i-imagine mo, naka 3D tayo, ha. Okay? So, again, ang coordinates nito ay positive 4, 3, at saka 5, no? Okay. Now, para dun sa second force naman natin, yan ay Q. Yan ay mula kay origin, kay papunta dyan sa binigay na coordinates. So, yung x-coordinate natin ay 6. So, ipa-plot natin yung 6. So, mga banda dito yung 6, dugtungan lang natin. Yan, mga banda dito, let's say, no? So, 6. And then, yung y-coordinate niya naman, class, ay negative 3. So, negative, so y yan. So, vertical yan. So, negative, so pababa dapat siya. So, ito siya, negative. Okay, so let's say ito yon, negative 3. Then lastly, yung z-coordinate niya, negative 5. So, negative, so ibig sabihin, pa-backward siya, no? So, drawing ka lang ng pa-backward na parallel dun sa z-axis, ha? So, let's say ito. Ilan? 5? 5 ba? 5. Ayan, negative 5. So, let's say ito. So, negative 5. Okay.
So, yan na yung second point or coordinate ng second point natin para dun kay force Q. So, i-ano na natin, drawing na natin si force Q. So, siya ay mula sa origin, papunta dyan sa point na yan. Yan. Okay, so ito, ang coordinates nito ay 6, -3, -5. Okay, and then lastly, so again, ito naman ay force Q. Then lastly, para kay force M, plot natin yung coordinate ng second point niya. Okay, so yung x-coordinate niya ay -3. So negative, big sabihin, pakaliwa. No? So mga banda siya. Ayan, let's say mga banda dito, -3. And then, positive 6, yung y-coordinate, so pataas, no? So let's just say, positive 6, ayan. So pataas siya. So ito yung positive 6. And then, yung z-coordinate niya, -4. So, siya ay paatras, negative. So, paatras. So, drawing ka lang ng line, paatras na parallel kay z-axis. So, ang 4, mas maikli siya kay 5. So, let's say, mga banda dito, -4. Okay? So, pwede na natin dito i-plot, no? Or i-drawing si force M. So, mula kay origin, papunta dyan kay, dyan sa point na yan, no? So, ito siya. Alright. So, ito ngayon si force M. Okay, yung coordinates nung second point ng force M ay -3, positive 6, saka -4. Okay. So, mula dito, class, pwede na tayong mag-start ng pagsosolve natin. So, ano bang unahin natin? Okay. So, unahin natin. Okay. So, again, ang kailangan nating makuha dito ay yung una, let's say, yung magnitude ni resultant. So, para sa magnitude ni resultant, so, r is equal to, square root yan ng rx squared plus ry squared plus rz squared, no? So, kailangan natin yung rx, ry, at rz. So, mag-start tayo, class, kay rx. So, si rx ay summation lang ng fx or lahat ng x component ng forces natin. And lahat ng pakanan, positive. Okay? Sige, so mag-start tayo. So, rx equal to, start tayo nung summation. Unahin natin yung x component ni p. So, yung x component ni p, class, ito class pinag-aralan natin to dun sa previous lesson. No, kunin muna natin yung distance d ni force p. So, para sa distance d ni force p, okay? Alright, for force p, dito na lang. Yung distance d niya ay kailangan natin yung x, y, at z. Square root ng x squared plus y squared plus z squared. So, kailangan natin yung x. Yung x class is just yung x2 minus x1. No? Para dun kay force p. So, dito, ang x1 natin, kumbaga galing kasi ito kay origin. So, ang coordinates niya ay 0, 0, 0. So, yung x1 ay 0. And then, yung x1 dito kay p is itong 4. And then, y1 to, ito z1. Tama. So, yung x distance natin, it will just be, mali pala. x2 pala to. x2, y2, z2. Tapos ito yung x1, y1, tsaka z1. So, yung x-coordinate natin, or x-distance rather, will just be x2 minus x1. So, yung x2 natin ay 4, minus yung x1 natin, 0. So, yung x natin ay 4. Tama. And then, yung y naman natin will just be y2 minus y1. Ano yung y2 natin? 3. Ano yung y1 natin? 0. So, ang y natin, y distance is 3 lang. And then, z distance natin, z2 lang minus z1. Ang z2 natin ay 5. Ang z1 natin ay 0. So, 5. Tama. Okay. So, yun yung x, y, z ngayon natin. So, yung distance din natin, will just be square root ng x squared plus y squared plus z squared. Therefore, distance din natin para kay force p ay square root ng, diretso ko na square root ng 4 squared plus 3 squared plus 5 squared. Ilan yan? Yan, class, ay 5 square root of 2. So, ito yung distance din natin para kay
force P. So, kunin na rin siguro natin yung para kay force Q tsaka for force M. So, for force M muna, sige, Q muna, force Q. Okay? So, yung distance D natin, kailangan yung XYZ. So, yung X natin ay, or yung X distance natin ay, ano nga si force Q? So, ito si force Q. So, ito ngayon yung X2, Y2, tsaka Z2. So, yung X distance natin ay X2 minus X1 lang. So, ang X2 natin ay 6 minus 0. So, 6. And then, yung Y naman natin, Y distance, yan lang yung Y2 na negative 3. Ito. Tsaka yung Y1 na 0. So, negative 3 minus 0, negative 3 pa din. Okay, and then lastly, yung Z distance naman natin ay Z2 na negative 5 minus yung Z1 na 0. So, ito ay negative 5. So, solving for the distance D para kay force Q, yan ay square root lang ng 6 squared plus quantity negative 3 squared plus quantity negative 5 squared. So, ito ay square root ng 70. And then, para naman kay force M, okay, so yung X distance natin ngayon, ang X2 dito ay itong negative 3, Y2 yung 6, Z3 yung negative 4, Z2 rather, yung negative 4. Okay, so yung X distance natin para kay force M, X2 natin ay negative 3, minus yung X1 natin na 0, so negative 3 pa din. Then yung Y distance naman natin ay Y2 na 6 minus Y1 na 0. So, ito ay 6. Then, yung Z naman natin ay Z2. Z distance ay Z2 minus Z1. So, yung Z2 ay negative 4. Yung Z1 natin 0. So, ito ay negative 4 pa din. So, solving for the distance D, again, square root lang ng quantity negative 3 squared plus 6 squared plus quantity negative 4 squared. So, ito naman ay square root ng 61. Okay? Sige. So, para kay Rx, okay, para kay Rx, unahin natin si force P, na yung X component ni force P. So, para sa X component ni force P, ano ba yung force P? 200. So, this will just be 200, tas multiply mo by a fraction. Yung nasa ilalim is yung distance D ni force P, which is 5 square root of 2. And then, yung nasa taas, since ito ay X component, yung X distance yung ilagay mo sa numerator, which is yung 4. So, 4 yung ilagay mo dito. So, yung sign convention niya ngayon, class, yung sign convention natin dito, actually, yung X distance nga natin, no, positive. No? So, dyan din actually, depende no? So, since positive ito, class, ibig sabihin, positive talaga to, no? Yung X component ni P. Okay? So, pwede nga, no, na yung mga X, Y, at Z distance, yan yung pagbasehan natin ng sign convention. Ibig sabihin, pakanan, si P. Tama? Okay. Anyway, sige. Next naman ay yung X component ni Q. So, yung X component ni Q, so, ano ba yung Q? 400. So, 400. And then, multiply mo to by a fraction. Yung nasa ilalim is yung distance D ni force Q. Ano yung distance din ni force Q? Square root ng 70. And then, yung magiging numerator nito is yung X distance ni force Q. Ano yung X distance niya? 6. So, yan class actually, si Q ay pakanan. Diba? So, talagang positive ito. So, true enough, positive din yung X distance niya, no? Okay, anyway. Sige. And then lastly, para dun sa X component naman ni force M. So, si force M ay 300 Newton, no? So, sulat mo lang yung 300. Then, multiply mo to by a fraction. Yung nasa ilalim is yung distance din ni force M, which is square root ng 61. Yung nasa ibabaw is yung X distance. So, ito, negative 3 to. Okay, so, ibig sabihin yan, pakaliwa si force M. Okay, pakaliwa siya. No? So, mukhang hindi ganun kaayos yung pagka-drawing ko siguro. No? So, supposedly, si force M ay pakaliwa. No? Kasi negative 3 din siya dito yung ano niya Yung dun sa may X distance niya. No? So, dito ko na lang ilagay yung negative. Tapos ito, 3 na lang mismo ilagay ko. Okay? Sige, sabihin pakaliwa yung X component ni force M.
Okay. So, mula dito, class, yun na. Pwede mo nang maisolve si Rx. Sige nga, class, pakipindot sa calculator. So, si Rx ay 200 times 4 over square root ng, or 5 square root ng 2. Excuse me. Plus 400 times 6 square root ng 70. Then, minus 300 times 3 over square root ng 61. Okay. So, ang lumalabas dito, class, ay 284.75876. So, ang unit natin dito ay Newton. Okay? So, positive yung lumabas kay Rx. So, ibig sabihin, si resultant ay pakanan. Okay? So, true enough, marami talaga yung mga pakanan, no, na forces dito. Okay. So, kailangan din natin kunin, class, si Ry tsaka si Rz. So, para kay Ry, linisin ko lang to ng konti. Okay. So, para kay Ry, kasya ba dito si Ry? Sige, dito na lang si Ry. Okay. So, pen. Okay. So, para kay, tayo niya magsulat. Okay. Para kay Ry, equal lang siya sa summation ng Fy. So, vertical si y-axis na. So, lahat ng pataas, positive. Okay, so let's start solving for Ry. Unahin natin yung y component ni P. So, yung y component ni P ay, ano lang, 200. Tapos, multiply mo to by a fraction. Yung nasa ilalim is yung distance D ni force P, which is 5 square root of 2. Yung nasa ibabaw naman nito is yung y distance. So, yung y distance natin ay 3. So, true enough, pataas si y component ni P. Tama? So, pataas ito, kaya positive din talaga ito. Okay. Now, para naman dun sa y component ni force Q, so, si force Q ay 400. So, ang y component niya 400. Multiply mo by a fraction. Yung nasa ilalim is yung distance D na square root of 70 ni force Q. Okay, and then yung nasa numerator naman, ito yung y distance. So, yung y distance ay negative 3. So, gawin natin siyang positive dito. No? So, yung negative dyan, indicate lang na siya ipababa. So, true enough, yung y component ni force Q, pababa talaga siya, ha? Okay, sana nai-imagine mo, naka 3 dimensions tayo, ha? So, pababa siya. So, negative talaga siya, ha? Okay. Now, para dun sa y component naman ni force M, so, ganun lang din, no? So, 300. Dito ko na lang siguro isingit. Tapos, multiply natin by a fraction, wherein yung nasa ilalim is yung distance D na square root of 61 ni force M. And then, yung nasa numerator will be the y distance ni force M. So, yung y distance niya ay 6. So, true enough, positive to kasi nga, pataas si force M. So, positive to yung sign convention. Okay. So, mula dito, class, pwede nating ibigay si Ry. So, si Ry ay 200 times 3 over 5 square root ng 2 minus 400 times 3 over square root ng 70. And then, plus 300. Okay. Times 6 over square root ng 61. Okay. So, ito, class, ay 171. So, positive ulit yung lumabas, no? Okay. Balik tayo. Sorry. Okay, so si Ry ay 171.89176 Newton. Okay, so yun yung Ry natin. So positive yung Ry, sabihin pataas, no, yung resultant natin. So may isa na lang tayong kailangan pang kunin, which is yung Rz. Kasya ba dito yung Rz? Sige, pagkasyahin na natin dito yung Rz. So si Rz, equal lang siya, class, sa summation ng Fz. Lahat ng z component ng forces natin. Ang sign convention dito, lahat ng pa-forward yung positive. Okay? So, si Rz equal siya sa, unahin natin si force P. So, ang z component ni force P ay 200. Tapos, multiply mo by a fraction. Yung nasa ilalim is yung distance D ni force P, which is 5 square root ng 2. And then, yung nasa ibabaw niya is yung z distance ni force P. Ano yung z distance niya? 5.
So, positive to kasi nga pataas, pa-forward rather, si yung z component ni P, no? Kaya positive din talaga. Okay? Now, para naman sa z component ni Q, so si Q ay 400. So, 400, multiply natin by a fraction. Yung nasa ilalim is yung distance din ni force Q, which is square root ng 70. Okay, and then yung nasa ibabaw is yung z distance. So, negative 5 yan. So, gawin ko siyang positive dito, tapos dito ko lagay yung negative. Okay, so, indicating na, kumbaga, talagang si force Q, ano talaga siya, pa-backward talaga siya, no? Kaya siya negative. Okay, lastly, para naman dun sa z component ni force M, so si force M ay 300, so, multiply mo to by a fraction. Yung nasa ilalim is yung distance D ni force M, which is square root ng 61. So, yung nasa numerator nito will be the Z distance ni force M. So, negative 4. So, 4, gawin kong positive. Tapos, dito ko lagay negative. So, true enough, si force M, pa-backward talaga siya. Kaya negative yan na. Okay. So, we can now give class yung RZ natin. So, yung RZ natin ay... Okay, 200 times 5 over 5 square root ng 2 minus 400 times 5 over square root ng 70 minus 300 times 4 over square root ng 61. Okay? So, ang sagot dito, class, ay ito, negative. So, ibig sabihin pa, backward ito, no? Negative 251.26862 Newton. So, yun yung RZ natin. So, ibig sabihin, yung Z component ng resultant natin, pa-backward. So, pwede natin maibigay nga yung direction agad no? Base dun sa nakuha natin na RX, na RY, okay, at saka, RZ, no? Okay, anyway. So, solve na natin, class, yung magnitude ng resultant R natin. So, ito lang yon yung square root ng Rx squared plus Ry squared plus Rz squared. So, siguro, diretso na natin dito, no? Sige, dito ko na lang ilagay. Diretso ko na sa calcu. So, diretso na natin. So, yung R natin, equal lang sa square root ng, so, ano yung Rx natin? 284.75876 squared. Plus, yung Ry natin na 171.89176 squared. Plus, yung Rz natin na, so, naka-quantity, 251.26862 squared. Okay. So, ito ay, tama ba yung napindot natin? Sa calculator, double check ma. Okay, so ito ay 416. 416.85759. Tama, let's say Newton. Okay, and then yung direction nito, class, siguro ito, ang ilalagay mo dito sa direction will be, ano na, no, yung, kumbaga, inwards na siya. No? Yung direction niya, in terms of Rx, siya ay, to the right. Okay? In terms of Rx, siya ay to the right. And then, in terms of Ry, siya ay upward. In terms of Rz, siya ay backward. Siya ay to the right na upward na backward. So, yun yung ano niya, pointing, kumbaga, no? Or direction niya. Okay? So, ito, dalawa yung naibigay na natin na to. Ito yung magnitude ni resultant. And then, yung pointing niya. So, another pa na kailangan natin ibigay dito, class, is yung direction cosine. So, para dun sa direction cosine, simple lang din naman yung direction cosine. Ano lang siya? Yung Rx, yung cosine theta x equals sa Rx over R, mga ganun, no? Sige, sulat natin. Dahil sa next page na siguro. Okay. So, para dun sa direction cosines natin, okay, so yung cosine theta x natin equal siya sa Rx over R. So, ano yung Rx natin? Sige, balikan natin. 284.75876, tama ba yan? Over yung R natin, 416.85759. So, pwede natin ibigay yung cosine theta x. So, Rx to 84.75876 over 416.85759. Yan ay 0.6831
Okay? So, yan naman ay, let's say, unitless, no? So, yun mismo yun. No, pero kung ang tinatanong class is yung angle mismo, so ibigay mo yung theta x, no? So dito wala namang binanggit, general yung tanong dito. So ibigay mo lang dito yung magnitude ng resultant, direction, cosine, tsaka yung pointing niya. Pero kung halimbawa hinahanap yung theta x, so ano lang siya, arc cosine. Okay, arc cosine lang siya nung rx over r. No, or kumbaga ano lang siya, 46.913, ayun na lang, degrees, no? So, yun yung magiging theta x niya. Okay, anyway, so yung cosine theta y niya ay ry over r. So, yung ry natin kanina ay, ano ba yung ry? 171.89176. So, 171.89176 over yung r natin, yun pa din, 416.85759. So, ito ay, so 171.89176 over 416.85759. So, ito ay 0.41235. Pero kung gusto mong ibigay or hinihingi, let's say, yung angle between the resultant and the y-axis, so r cosine lang, no? R cosine nung 171 or ry na lang over r. Ayan, para mabilis ko masabi. Okay, so ito ay r cosine 65, no? Sorry. 65.64738 degrees. So, ganun lang siya, no? And then, yung cosine, ano niya naman, theta z, ay rz lang over r. So, this will just be, ano yung rz natin? 251 point, ilan yan? 251.26862. Okay. So, sige, lagay natin yung negative. Negative 251.26862 over 416.85759. Okay, so ito ay negative 251.26862 over 416.85759. Ito ay negative 0.60277. So, kung gustong ibigay yung theta z, so r cosine lang nung rz over r. So, yan ay, ilan to? 100, ano, no? 27. Alright. So, 126. Sige, bigay natin. 127.068 degrees, let's just say. Okay? Sige, para uniform, bakit magkakaiba to? Okay. Okay, ay magsulat ka. Magsulat. Okay, so gano'n lang siya. So, ito, box natin to. Ito yung mga direction, cosines, no? Ito yung i-box mo. Okay, cosine theta x, cosine theta y, cosine theta. So, ito na class yung mga sagot para dito sa problem na to, no? So, ito yung magnitude, tsaka pointing niya, and then ito yung mga direction cosines niya. Okay? Sige. Alright. So, itong second sample problem natin, so basically, this is just ano naman, similar, no, doon sa first sample problem natin, no. So, ito ibibigay ko sa iyo class na, kumbaga, practice problem for you, no. So, ilalagay ko sa comment section kung ano yung mga tamang sagot dito, no. So, try to answer this, no. Sundin mo lang kung paano yung ginawa natin sa sample problem number 1. Alright? So, that concludes our discussion for this lesson. I hope that you learned. So, see you in the next video. God bless.